Mayroon bang ordinaryong tao maglalapastangan, magsabi na ang gawa niya ay katulad ng gawa ng Diyos Ama? Ang kaluwalhatian niya ay katulad ng kaluwalhatian ng Diyos Ama. Ang kanyang hatol ay katulad ng paghatol ng Diyos Ama. At ang kanyang buhay ay katulad din sa Diyos Ama. At kaya rin niyang magbugay buhay katulad ng Diyos Ama. May ordinaryong tao ba, mga kapatid, na ganun mangaral? Ikapusungan po yan sa Diyos kapag hindi ka Diyos tapos ganyan ka magpakilala sa iyong gawa. Ganyan ka magpakilala sa iyong pananalita, sa iyong pagpipreach. Kapusungan po yan sa Diyos, mga kapatid. Car bag, sauce in hand. Okay, mga kapatid, no? Shoutout po natin si Sister Lourdes Bolintao Cosedon, no? Dahil sa kanya po nanggaling ang katanungan po na ito. Medyo naguluhan yata si Sister Lourdes nang marinig niya ito, galing daw sa isang pastor. Okay, so ito po ang katanungan ni Sister Lourdes Bolintao Cosedon. Sabi ni Sister Lourdes, goodie po, bro, this is about sa Trinity. Sabi ni pastor, kung totoo daw na equal sila sa power at pagka-Diyos, bakit hindi alam ni Jesus kung ano ang oras ng pagbabalik ng Diyos? No? So actually, sa katanungang ito, mayroong tatlong issue ang dapat malinawan dito. No? Yung equality ni Panginoong Jesucristo sa Ama, no? At yung kaniyang pagka hindi alam sa oras, no, at ito pong pagbabalik ng Diyos. Kasi kung i-analyze natin ng maigi, ito pong pagkasabi ni pastor about sa hindi alam ni Jesus ang pagbabalik ng Diyos. So, maunawaan natin na alam ni pastor na ang Diyos ay babalik. No? Kaso, hindi alam ni pastor kung sino yung Diyos na pumarito. Diba? Kasi sabi niya na hindi alam ni Jesus kung ano ang oras ng pagbabalik ng Diyos. So, alam ni pastor na babalik ang Diyos. Ang problema, hindi alam ni pastor na sino yung Diyos na pumarito. Okay? So, ang intention po ng pagsagot po natin sa katanungan ay para ipaalam, no? Hindi lang po sa inyo, mga kapatid, hindi lang po kay Sister Lourdes na nagtanong, doon din po sa pastor, no? Kung sino man pong pastor ito na para bang kinwestiyon, no? Ang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos, paabot po natin sa kanya, mga kapatid. Ito pong atin pong kasagutan, no? Bago natin bigyang kasagutan, yun pong equality ni Kristo sa kanyang Ama, no? At yung kanyang pagka hindi alam sa oras, tingnan muna natin, sino ba itong Diyos na pumarito ayon sa hula ni Isaias? No? At syempre, sino ang naging katuparan? No? Dapat malaman din natin yan, mga kapatid, para hindi po tayo mawala, no, sa wait lang mga kapatid, kasi naayos ko pa yung aking ayan. Okay, so okay na yung Bible natin. So again, mga kapatid, no, tingnan muna natin sino ba itong Diyos na pumarito. Kasi ayon sa tanong ni pastor ay parang alam niya na babalik ang Diyos. Yun nga lang, hindi niya alam kung sino yung Diyos na pumarito, mga kapatid. Kasi hindi niya kinilala si Panginoong Jesucristo bilang Diyos. Kaya ipaalam natin kay pastor kung sino yung Diyos na pumarito para makilala niya kung sino yung Diyos na babalik, no? So sa hula po kasi ni Isaiah, mga kapatid, no? Ito po ay bababasa natin sa chapter 35 in the book of Isaiah, no? Sa bersikulo po na 4 hanggang 6. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Inyong sabihin sa kanila na may matatakoting puso, kayo'y mga pakatapang.
Huwag kayong mga takot. Narito, ang inyong Diyos ay paparitong may paghihiganti. May kagantihan ng Diyos. Siya'y paririto at ililigtas kayo. So malinaw dito mga kapatid, no? Ang Diyos ay paparito, no? Paririto ang Diyos sa mundo. At ano ang reason? Para iligtas ang mga tao, mga kapatid. Okay? Ngayon, ano ang tanda ng pagparito ng Diyos, mga kapatid? So, ipagpatuloy natin sa 5 hanggang 6. Ano ang tanda ng pagparito ng Diyos? Sabi sa verse 5, kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yun po, no, ang tanda ng pagpaparito ng ating Panginoong Diyos. Sino yung paparito, mga kapatid? Ayon sa hula ni Isaya, ang Diyos. Ano ang reason? Para tayo ay iligtas at ipaghiganti. Tas ano ang ibinigay ni Isayas na mga tanda ng pagparito ng Diyos? No? Madidilat ang mata ng mga bulag at ang mga pakinig ng mga bingi ay mabubuksan. Yung mga pilay ay lulukso na parang usa at ang dila ng mga pipi ay aawit. So yun po ang tanda ng pagparito ng Diyos. Sino po ba ang naging katuparan niyan? So, tingnan po natin mga kapatid, no, sa Mateo 11, ang kapitulo ay 2 hanggang 6 din po ito. Sino po ba ang naging katuparan ng hula ni Isayas na iyon na pagparito ng Diyos? Basahin natin ang Mateo 11, 2 hanggang 6 mga kapatid. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. At sinabi sa kanya, ikaw ba gayaong paririto o hihintayin namin ang iba? Ano yung hula ni Isayas kaganina mga kapatid? Ang Diyos ay paririto. Ano ang tanong ng mga isinugo ni Juan Bautista kay Panginoong Jesucristo? Ikaw ba gayaong paririto? Sino yung paririto? Yung Diyos. Kung sabaga, parang tinanong ng mga alagad ni Juan Bautista na, ikaw ba yung Diyos na paririto? Mga kapatid, nawaan niyo ba? No? Paririto ang Diyos, sabi ni Isayas. Ang tanong ng mga alagad ni Juan, ikaw ba yung paririto? Meaning, ikaw ba yung Diyos na paririto na hinula ni Isayas? Ano ang naging sagot ng Panginoong Jesucristo sa kanila? Sa 4 hanggang 6. At sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, magsiparoon kayo at sabihin niyo kay Juan ang mga bagay na inyong mga narinig at mga nangakita. Ang mga bulag ay nangakakita. Ang mga pilay ay nangakalakad. Ang mga kitungin ay nangalilinis at ang mga bingi ay nangakarinig at ang mga patay ay ibinabangon at sa mga dukha ay ipinapangaral ang mabubuting balita at mapalad ang sinumang makasumpong ng anumang katitisuran sa akin. Ang salita ng Diyos. Amen. So napakalinaw mga kapatid, no? Christ, no, claim that He was the one that was prophesied by Prophet Isaias. Mga kapatid, no? Siya yung paririto na Diyos na magpapalakad sa mga pilay, magpapakita ng mga bulag, no? Makaparinig sa mga bingi at makapagsalita sa mga pipi. So napakalinaw na yung hula ni Isaias na Diyos na paririto ay walang iba po si Panginoong Jesucristo mga kapatid. Kaya nga para po doon sa pastor, no, na nangaral na hindi Diyos si Kristo dahil hindi niya alam kung sino yung Diyos na babalik. Pastor, yung Diyos po na babalik, si Panginoong Jesucristo po yon dahil kinlaim niya na siya yung Diyos na paririto.
No, kung alam mo pala na may Diyos na babalik, dapat alam mo rin na may Diyos na pumarito. At sino yung Diyos na pumarito ayon sa hula ni Isaias at sa katuparan, ayon naman sa aklat ni Mateo? Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo, pastor. Okay? So siguro, pastor, need mo lang aralin ng maigi ang banal na kasulatan para maunawaan mo, no? Kung paano gamitin at unawain ang banal na kasulatan. Ngayon, dito tayo sa equality, no? Dahil sabi nga niya, kung equal pa si Jesus sa kanyang ama, no? Bakit hindi niya alam ang oras ng pagparito ng Diyos? Okay. So mamaya natin sasagutin, mga kapatid, yung pagparito o yung hindi pagkaalam, no, ng ating Panginoong Jesucristo sa oras. Tingnan muna natin sa Biblia, no, patungkol sa aral ni Panginoong Jesucristo sa kanyang pagka-equal sa Diyos Ama. No? Kasi yun kasi ang atake ni pastor na hindi daw equal si Panginoong Jesucristo sa Diyos Ama dahil hindi daw alam ni Panginoong Jesucristo ang oras at panahon. Well, tingnan natin, no, kung may claim ba si Panginoong Jesucristo na siya at ang Ama ay equal in terms of essence and nature, mga kapatid. Tingnan natin, no? Kasi dito sa John 10:30, napakalinaw to napaka-literal pa nga to no? Na talagang claim ni Panginoong Jesucristo na ang Ama at siya ay iisa, no? In John 10:30, mga kapatid, ito po ating mababasa. Ako at ang Ama ay iisa. Now, ang question dyan, ano ang pinagkaisahan ni Kristo at ng Ama? No, ano bang pangungusap yan? Ako at ang Ama ay iisa. So sa isa pong sali ng Biblia, mga kapatid, na Amplified Bible, ito po ay may halong commentaries ng mga scholar, no? So para maunawaan natin, malaman natin ano ba ang pinagkaisahan ni Panginoong Jesucristo at ng Ama na kiniklaim ni Panginoong Jesucristo. So sa Amplified Bible po, ito po ang ating mababasa, mga kapatid. I and the Father are one in essence and nature. Ano daw ang pinagkaisahan ni Panginoong Jesucristo at ng Ama, mga kapatid? Essence and nature. Now, question, kung iisa si Panginoong Jesucristo sa esensya at kalikasan ng Diyos, ano ang essence of the Father? God. Ano ang nature ng Father? God. So therefore, dahil iisa sila ng essence and nature, Christ is also God. Kaya nga, tinawag siya na God the Son Di ba, mga kapatid? Di ko alam, no, kung bakit hindi maunawaan ni pastor yan. Napakilala kang pastor, tapos hindi mo maunawaan mismo yung napakasimpleng pahayag ni Panginoong Jesucristo na siya at ng Ama ay iisa. Hindi ba, mga kapatid? Kasi kung hindi sa esensya at kalikasan nagkaisa si Panginoong Jesucristo at ang Ama, saan sila nagkaisa? Di ba? Mahirap po sagutin yan kasi walang revelasyon sa Bible na hindi sila magkaisa sa nature and essence. Bagkus ang mababasa natin sa Bible, no, sa Amplified Version, magkaisa sila or nagkakaisa sila sa esensya at kalikasan. Kaya napakalinaw. Si Panginoong Jesucristo, claim niya na siya ay equal sa kanyang Ama in terms of essence and nature. Actually, mga kapatid, kung titingnan natin ang aral ni Paul, ay napakaliwanag kung ano si Panginoong Jesucristo at kanyang Ama. Kasi dito sa Hebrews 1:3, mga kapatid, no? In Hebrews 1:3, napakaganda ng aral ni Saint Paul po patungkol po sa equality ni Panginoong Jesucristo at ng Father, no? Basahin po natin sa o kahit dito sa isang sali ng Biblia na English Standard Version or yung ESV. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid, no? Sabi dito, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Ano daw si Panginoong Jesucristo? The exact imprint of His nature. Yung His dyan, tumutukoy sa God the Father. Si Panginoong Jesucristo daw is the exact
imprint of the nature of the Father. Meaning, kung ano ang nature ng Father, ganun din ang nature ni Kristo. Kasi nga, He is the exact imprint of the God's the nature of the Father. Napakalinaw ang aral ni Paul, mga kapatid. Then, may aral ba si Panginoong Jesucristo na equal sila pagdating sa gawa, pagdating sa glory, pagdating sa paghatol, because ang humahatol sa atin ang Diyos, no? And pagbibigay ng buhay na walang hanggan, equal ba sila? So basahin natin ang John 5:19 to 23, 26, mga kapatid, no? Dito tayo mabubulaga na talagang klinin ni Panginoong Jesucristo na equal pala sila sa gawa, sa paghatol, equal din sila sa kaluwalhatian, no, yung glory at pagbibigay ng buhay. Nabasahin po natin, mga kapatid, ang John 5:19-23, 26, no? Ito po ang inyong mababasa. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makakagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Ano daw? Hindi makakagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng kanyang Ama. Kung ano ang ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa ng anak, mga kapatid. Patuloy, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Napakalinaw, mga kapatid. Sa gayon ding paraan, no? Na sa kung paanong paraan gumagawa ang ama, ganun din gumagawa ang anak. So, hindi ba sila equal pagdating sa works, mga kapatid, pagdating sa gawa? Di ba? Christ claim na equal sa kanyang ama pagdating sa paggawa. Sa anumang paraan Anumang paraan gumawa ang aking ama, ganun din ako. Tingnan pa natin, ano ang kasunod na revelation ni Panginoong Jesucristo sa kanyang equality sa kanyang ama. Okay? Sa verse 20, sapagkat sinisinta ng ama ang anak at sa kanya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito ang kanya'y ipinakita upang kayo'y magsipanggilalas, sapagkat kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang kanyang mga ibigin. Kita mo, mga kapatid, kung sa paanong paraan bigyan ng ama ng buhay ang mga patay, gayon din binibigyan ng buhay ng anak ang sino mang nais niyang ibigin, bigyan. Di ba? Pagbibigay ng buhay na walang hanggan, pagbibigay ng buhay sa kahit na sino, equal sila ng ama, mga kapatid. Di ba? Okay, 22 and 23, basahin natin. Sapagkat ang amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Even sa paghatol, equal sila, mga kapatid. 23, upang papurihan ng lahat ang anak na gaya rin ng kanilang pagpupuri sa ama. Ang hindi nagpupuri sa anak ay hindi nagpupuri sa ama na sa kanya'y nagsugo. Even sa glory, no, kaluwalhatian na dapat pagpupuri na gawin ng tao sa ama, ganun din dapat ang pagpupuri sa anak. So again, sa pagdating sa kaluwalhatian o glory, pareha sila ng ama. They are equal. Kung sa paanong niluluwalhati ng mga tao ang anak, ganun din niluluwalhati dapat ang ama. So parehas pa rin ang kanilang glory. No? In terms of acts, in terms of pagbibigay ng buhay, in terms of glorification, kaluwalhatian, at paghatol, equal ang ating Panginoong Jesucristo. At si Panginoong Jesucristo na po mismo ang nagsabi niyan. Hindi pa ba tayo maniniwala? No? And then sa 26, mga kapatid, ano pang sinabi ni Panginoong Jesucristo? Sapagkat kung paanong ang ama ay may buhay sa kaniyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kaniyang sarili. Ano daw?
Kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Pareha sila, no? Ng pagka self-existence, mga kapatid. Kung paanong ang Ama nagkaroon ng buhay sa kanyang sarili, ganun din ang anak. So napaka-equal ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama, mga kapatid. No, hindi ko alam kung bakit may doubt pa. No, yung mga pastor na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, malinaw naman ang pagpapakilala ni Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili equally sa kanyang Ama. Kasi kung hindi pa siya Diyos, mayroon bang ordinaryong tao maglalapas tangan, magsabi na ang gawa niya ay katulad ng gawa ng Diyos Ama? Ang kaluwalhatian niya ay katulad ng kaluwalhatian ng Diyos Ama. Ang kanyang hatol ay katulad ng paghatol ng Diyos Ama. At ang kanyang buhay ay katulad din sa Diyos Ama. At kaya rin niyang magbugay buhay katulad ng Diyos Ama. May ordinaryong tao ba, mga kapatid, na ganun mangaral? Ikapusungan po yan sa Diyos kapag hindi ka Diyos tapos ganyan ka magpakilala sa iyong gawa. Ganyan ka magpakilala sa iyong pananalita, sa iyong pagpipreach. Kapusungan po yan sa Diyos, mga kapatid. Dahil Diyos lang ay ang may ganyang kakayahan. Pero iba si Panginoong Jesucristo, klinin niya lahat yan. No? At even ang kanyang Ama, no? Nagpakilala sa kanya na siya nga ay Diyos, mga kapatid. In Hebrews 1:8. No? Ano ba ang pakilala ng Diyos Ama sa kanyang anak? O basahin natin ang Hebrews 1:8. Ang nagsalita dito ang Diyos Ama patungkol sa kanyang anak. Anong sinabi ng Diyos Ama? Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpagkailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Even the God, the Father, no, mga kapatid, nagpahayag sa pagka-Diyos ng kanyang anak. Di ba? Hindi ba sila equal in terms of essence and nature? Napakalinaw naman eh. Pero bakit hindi alam ni pastor, no? Nagbabasa naman siya ng Biblia. Parehas naman kami nagbabasa ng Biblia. Bakit iba yung kanyang unawa? Bakit ang kanyang unawa ay hindi equal ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang Diyos Ama? Napakalinaw naman na equals lang dalawa. Sabi nga ni Panginoong Jesucristo, me and the Father are one. Kami ng Ama ay iisa. Saan sila iisa? In essence and nature, mga kapatid. So napakalinaw po, mga kapatid, na si Panginoong Jesucristo po ay may equal in essence and nature sa kanya pong Ama. Okay? So ngayon, dito naman tayo sa mga sinasabi nila na hindi alam ni Kristo ang panahon at ang oras. Kaya hindi siya Diyos. No? Actually, dalawang talata po ang ginagamit ng mga mga hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Matthew 24:36 at ang Mark 13:32. So yan po, no, ang talata na kung saan sinabi ni Panginoong Jesucristo ang nakakaalam sa pagparito ng anak ay ang Diyos Ama lang, no? So basahin muna natin tapos unawain natin maigi, mga kapatid. So kinuha ko ang Matthew 24:36. Ito po kasi ang ating mababasa. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. So, piestahan agad yung mga hindi marunong umanawa sa Bible. O, kita mo? Ama lamang ang nakakaalam sa oras ng pagparito ng anak. So, hindi siya Diyos. O, yun, ganun sila pag mag-unawa, mga kapatid. No, ang question dyan, is it literal? Or baka naman mayroon lang gustong ipahiwatig ang ating Panginoong Jesucristo na hindi lang natin naunawaan, kaya inisip natin na literal yun. Di ba? So, is it literal, mga kapatid, na hindi nga alam ni Panginoong Jesucristo ang panahon at ang oras? No? At kung ang kanila palang gusto ay mabasa na
alam ni Panginoong Jesucristo ang panahon at ang oras para maniwala sila na Diyos nga si Panginoong Jesucristo, magbasa na lang tayo ng talata na alam nga ni Panginoong Jesucristo ang panahon at ang oras para maniwala sila na Diyos nga si Panginoong Jesucristo. O magbabasa tayo ng dalawang talata, no, na alam ni Panginoong Jesucristo ang panahon at ang oras, mga kapatid. Ang question dyan ngayon, maniniwala na kaya sila na Diyos nga si Panginoong Jesucristo? Kasi alam din naman pala ni Panginoong Jesucristo ang panahon at ang oras. O basahin natin. Unahin natin ang John 17:1. Dahil ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Alam din pala ni Panginoong Jesucristo yung oras, mga kapatid. No? Alam niya. Ama, dumating na ang oras. Alam niya, nandyan na yung oras eh. So, maniniwala na kaya sila na Diyos din ang ating Panginoong Jesucristo? Kasi yun lang naman pala ang appetite nila eh. Dapat may mabasa na alam ni Kristo ang oras para maniwala kami na Diyos. Ay, meron. Actually, may isa pa. John 16:32. Ito, mababasa natin dito. Narito, ang oras ay dumarating. Oo, dumating na kayo'y mangangalat ang bawat tao sa kanya-kanyang sarili at kayo'y iiwan ninyong mag-isa at ako'y iiwan ninyong mag-isa. At gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay suma sa akin. Alam na naman ng Panginoong Jesucristo ang oras at ang panahon, mga kapatid. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, o dumating na ang oras. Ako'y iiwan niyo. Mangangalat kayo. No, kasi ang context nun, dadakpi na siya. Alam niya na tatakas yung mga alagad niya, hindi siya ipagtatanggol. Alam ni Panginoong Jesucristo ang oras. Ngayon, question, pastor. Dahil alam pala ni Kristo ang oras, maniniwala ka na ba na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Kasi yun lang naman pala ang appetite nyo eh. Dapat may mabasa na alam ni Panginoong Jesucristo ang oras. Di ba, mga kapatid? Kaya nga, yun pong pagsabi ni Panginoong Jesucristo na walang nakakaalam sa kanyang pagbabalik, kundi ang Ama lang, hindi po yun literal. No? Kasi kung ililiteral natin yun, nalabas, nagkukontrahan na si Panginoong Jesucristo sa kanyang aral. Inaniwala naman tayo na hindi nagkukontrahan si Panginoong Jesucristo sa kanyang aral. Di ba? So, bakit nasabi natin na hindi yun literal, mga kapatid? Kasi kung titingnan kasi natin ang aral ni Paul, mga kapatid, sa Colosas 2:2-3, ito kasi ang mababasa natin. Upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay si Jesucristo, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Ano daw si Panginoong Jesucristo, mga kapatid? Kinatataguan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Di ba? Ikaw yung kinatataguan ng karunungan at kaalaman tapos hindi mo alam ang oras? Di ba? Nakuha niyo, mga kapatid. Kaya imposible na hindi alam ni Panginoong Jesucristo ang panahon at oras. So anong ibig sabihin nun? Is it literal? No, it's not literal. Kasi si Panginoong Jesucristo nga ang kinatataguan ng kaalaman at karunungan ng Diyos. Paano hindi niya alam? So ano po ang point doon ng ating Panginoong Jesucristo? So yan po ang ating alamin. No, dahil ayon po sa isa po nating church father na si Saint Augustine of Hippo, ang ibig pala sabihin sa pagkasabi ni Panginoong Jesucristo na hindi niya alam ang oras ay he didn't make it known. No? Kung sabaga ba, mas pinili ni Panginoong Jesucristo na hindi ipaalam sa kanyang mga alagad ang kanyang muling pagbabalik. Yan po ang ibig sabihin nun. Sabi po ni St. Augustine of Hippo, he didn't make it known. Hindi niya ipinaalam or mas pinili niyang hindi ipaalam sa kanyang mga alagad ang kanyang pagbabalik. Bakit? Kasi ayon din kay Panginoong Jesucristo in Acts 1:7, mga kapatid, no? In Acts 1:7, ang sabi ni Panginoong Jesucristo,
At sinabi niya sa kanila, ibig sabihin sinabi ni Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Yun po ang reason bakit sinabi ni Panginoong Jesucristo na hindi niya alam ang oras ng kanyang pagbabalik. Dahil hindi para sa mga alagad ang pagkaalam sa panahon o mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama. Yan po ang ibig sabihin ng pagkasabi ni Panginoong Jesucristo na hindi niya alam ang kaniyang pagbabalik. No? Sabi ni St. Augustine of Hippo, he didn't make it known. Mas pinili niya na hindi ipaalam sa kanyang mga alagad. Kasi nga, hindi para sa mga alagad ang pagkaalam sa panahon o ang bahagi ng panahon na itinakda ng Ama. Yan po ang ibig sabihin noon, mga kapatid. Then, is it biblical na pwede palang piliin natin na wag na lang ipaalam sa iba yung nais nating ipahiwatig? Yes, even simple, mga kapatid, ginawa niya po yan sa mga taga-Korinto, no? Mababasa po natin sa 2 Corinthians or 1 Corinthians 2:1 and 2, mga kapatid, no? Mas pinili ni Paul na hindi ipaalam sa mga taga-Korinto ang kanyang kaalaman para mas ma-focus ang pangalan ni Panginoong Jesucristo. Ito po ang ating mababasa, no? 1 Corinthians 2:1 and 2. Sabi ni Paul, at ako, mga kapatid, nang pumaryan sa inyo, ay hindi ako naparyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patutuo ng Diyos, sapagkat aking pinasiyahang walang maalamang anuman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo at siya na napako sa krus. Even Paul, di ba? Gumamit siya ng pamamaraan na hindi ipaalam sa iba ang kanyang kaalaman. So it is biblical, mga kapatid, na pwede mong hindi ipaalam sa iba yung kaalaman mo. So yun po ang ginawa ni Panginoong Jesucristo nang sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi ko alam ang oras ng aking pagbabalik. Pero hindi po yun literal, no? Kasi nga, hindi para sa mga apostol o sa mga alagad ang pagkaalam sa panahon at oras. Yan po ang sinabi ni Panginoong Jesucristo sa Galatia o Gawa 1:7, mga kapatid, na hindi para sa inyo ang pagkaalam sa panahon o bahagi ng panahon na itinakda ng Ama. Kaya natural na hindi niya sasabihin sa kanyang mga alagad. Pero sa paanong paraan sinabi ni Panginoong Jesucristo, hindi ko alam ang oras ng aking pagbabalik. Sabi ni St. Augustine of Hippo, he didn't make it known. Na ang ibig palang sabihin nun, mas pinili ni Panginoong Jesucristo na hindi ipaalam sa kanyang mga alagad ang kanyang pagbabalik dahil hindi para sa mga alagad ang pagkaalam sa panahon at oras. So yan po ang ating sagot sa napakagandang tanong galing po kay Sister Lourdes Bolintao Cosidon.